Hello guys! Welcome back sa another accounting tutorial. So ang topic natin today ay relevant costing, no? So hinati ko siya sa dalawang part kasi medyo matrabaho ang relevant costing and kailangan mo talaga ng oras para makabisado at ma-master ito. No, so okay lang 'yan, no? Hatiin natin into two parts para mas makabisado mo, mas ma-master mo and makuha mo, 'di ba, pag lumabas sa exam. Okay? So simulan natin sa bagay-bagay sa relevant costing. So ano po ba ang relevant cost? No, sa management accounting, a relevant cost is any future cost that will change depending on the decision being made. No, so future cost siya na magbabago depende dun sa decision na gagawin ng isang individual. No? These costs directly influence choices such as whether to continue production, accept a special order, or outsource work, while past or sunk costs are ignored. No? Pero kasi, ang relevant cost sa context dapat to ng management. No? Ayun, parang i-continue ba nila or i-discontinue yung branch ng Jollibee? No? Iwi-weigh nila lahat. For example, merong isang branch ng Jollibee na hindi na gaano kumikita. Iko-continue ba nila or discontinue? Ano yung mga relevant cost nyon? Ano yung mga relevant revenue na kailangan nilang i-consider? O, dun papasok yung concept ng relevant costing. No? Mag-a-accept ba sila ng special order or hindi? Mag-outsource na lang ba sila? Bibili na lang ba sila sa labas or sila na lang yung magpo-produce in-house? No? Pero yung past or sunk cost, ini-ignore na yun. No? So explain naman natin yan mamaya. No? So sa definition, okay lang na hindi mo pa makuha. Okay, basta yung pinaka-concept, ma-explain natin yan. Alright? So ano-ano ba yung mga types ng relevant costs? Una dyan, yung avoidable costs. Now, for example, i-discontinue mo nga yung product line, yung branch ng Jollibee. Eh di wala na yung labor noon, wala na magtratrabaho, avoidable cost yun kasi expenses that can be eliminated when one alternative is chosen over another. O, clinose mo, hindi mo kinontinue, diniscontinue mo siya, o wala ka ng pasahod, wala na yung direct labor nun, avoidable cost. O, relevant yun. Diba? Incremental cost, paano naman sir kung nag-order ka ng bagong materyales dun sa product mo, nag-order ka ng additional raw materials? O di may additional cost. Kaya ang tawag doon, incremental cost. O di ba? Tapos, meron din tayong opportunity cost. Ano naman tong opportunity cost? This is the benefit loss when choosing one alternative over another. O for example, yung factory space mo, pinaupa mo na lang instead of using it for production. No? Kapag kasi pag yung factory space mo pinautang or pinaupa mo na lang, kikita ka ng 20K. Pero kasi pag produce mo yan or ginamit mo na lang yun for production kaysa sa iparenta, kikita ka ng 10K. O, pinili mo yung better opportunity. O, pero syempre, sayang pa rin yung 10K. No? Yun yung benefit na nawala when choosing one alternative over another. Nawala yung 10K kasi syempre, kailangan isa lang yung piliin mo. O, merong opportunity cost. No? Parang may consequences, yun yung sinasabi ng opportunity cost. Pero syempre, ang pipiliin mo yung better benefit. It's just that may isang benefit lang talaga na mawawala. Alright? No, so yun, pahapyaw lang natin sa opportunity cost. Ano pa? Future cash flow, relevant cost din. Diba? Dapat, syempre, yung cash flows lang na mag-occur sa future. And syempre, magbabari yan with the decision are considered relevant. No? Mamaya explain natin yan sa mga problems and exercises natin. Okay, so tingnan natin dito sa ating sample or sige, simple lang na exercise. So, cost type, determine natin kung relevant ba yan or hindi. For example, direct materials for new order. Relevant ba yan? Oo naman. Kasi mag-order ka na ng bagong materials, diba? Para dun sa bagong order mo.
So, anong sabi natin pag relevant cost? Cost that is avoidable and will differ between alternatives. No, kapag hindi ka nag-order, if not order, hindi ka nag-order, wala kang mai-incur na direct materials. Pero syempre, pag nag-order ka, magkakaroon ka ng direct materials. Mayroon kang extra direct materials. Relevant yun kasi it will differ between alternatives eh. Kapag hindi ka nag-order, wala kang direct materials. Pag nag-order ka, may direct materials ka. O, relevant yun kasi mayroon kang choice. No? Alright? So, anong reason natin dyan? Changes with decision. O, nabanggit ko nga. Meron kang decision. Ano pa? Salaries of existing staff. Hindi po siya relevant. No? Pag sinabi po nating irrelevant cost, a cost that has already been incurred. Sunk cost na yan or will not change regardless of the decision. Yung staff mo po kasi, existing na yun. Kumbaga ba, ano na yun? Old staff mo na yun. Nag-i-exist na talaga yun. So, total, papasahurin mo talaga yan. O hindi ka naman nagdagdag, hindi ka naman nagbawas, ganun lang, ganun pa rin, existing pa rin, walang nagbago. O stagnant pa rin siya. O existing pa rin. Diba? So wala kang desisyon na gagamitin dyan. Salary talaga yan. Irrelevant yan. So, anong reason? Already committed. Correct. Na-commit mo na. Pinasahod mo na. Na-hire mo na. May decision ka nang ginawa. Okay, so emphasize natin yung sunk cost or ibang tawag dyan kasi past cost. Cost that has already been incurred and therefore cannot be avoided regardless of the alternative taken by the decision maker. Okay. Mas himayin natin. For example, R&D, no, or research and development. Pag si company gumastos na ng 500k sa pag-develop ng prototype, paano pag na-abandon na yung project, yung 500 peso na yun, no? Wala na. Hindi niya na pwedeng bawiin. Na-commit na eh. Already committed na oh. Sunk cost na yun, past cost na yun. Oh, hindi mo na pwedeng bawiin yung ginastos mong 500k. No? O yun lang yung sinasabi ng sunk cost or past cost. No, nung estudyante ako, medyo nalilito din ako dito, pero no? Dahan-dahan lang para mas maintindihan mo. No? So ano pa? Rent saved by closing unit. Relevant to? Oo naman. No? Kasi may na-save kang renta kasi bakit? Nag-close mo yung unit. Paano kung hindi mo close yung unit? Eh di wala kang marirent na save or masisave na rent rather. No? Anong reason? Diba? Avoidable. Dahil nga close mo yung unit, di ba? Nagkaroon ka ng savings when it comes to rent. O ano pa? Depreciation ng old equipment. Old equipment na yan. Na-purchase mo na yung equipment. The cost has already been incurred. Hindi mo na pwedeng ma-avoid regardless of the alternative taken by the decision maker. Magde-depreciate ka talaga. No? Hindi ka pwedeng hindi mag-depreciate. No? No? Hindi pwede yon. No? Na-incur mo na. Nabili mo na yung equipment, magde-depreciate ka talaga. Irrelevant cost na yan. No? Anong reason? Past expense. Sunk cost yan or past cost. Alright? No? So ano po ba yung mga example sa decision making na mamimit mo dito sa relevant costing? Make or buy, di ba? Nabanggit ko kanina. Deciding whether to produce components internally or outsource. Bibili ka ba sa labas or sa loob mo na lang ima-manufacture? In-house or outsource? No? Ano pa? Special orders. Paano kung may nag-order sa'yo at a lower price if it covers variable costs? I-accept mo ba or hindi? No? Ano for example kasi nagma-manufacture ka ng um, nagbebenta ka ng pizza, 'di ba? Tapos mayroon kang regular mga customers, ganun. Tapos may nag-special order sa iyo. Yung special order na yon, bultuhan, maramihan. Gusto niya, madami siyang bilhin yung customer na yon, special. 'Di ba? Bibili siya siguro 1,000.
1,000 na pizza sa'yo. O, i-accept mo ba or hindi? No? Pero remember, kapag special order, lower price siya. Kasi syempre, mas madami, mas bultuhan. Magkaka-discount yun. No? O, isang beses lang pwede yun. Isang beses lang na order yun. O, kaya nga tinawag natin special order. No? So, ano yung mga cost na kailangan mong i-consider? O, relevant cost pa din. No? So, pahapyaw lang. Pahapyaw lang sa kung ano yung kailangan mong ma-expect sa special order. Continue or close? I-continue mo ba or i-close mo na yung branch ng Jollibee? I-shutdown mo ba or hindi? Oh, diba? And lastly, ibebenta mo ba or ipraprocess mo further yung isang product? Choosing between selling a product as is or processing it further for higher level. Magagandahin mo pa ba yung product or yun na yun? Ganun mo na ba ibebenta or dadagdagan mo pa? O, para mas tumaas pa yung revenue. Relevant din yun. Okay? So, ito yung mga scenario na mamimit mo sa relevant costing. So, simulan natin ang mga bagay-bagay sa first problem na ito. Diba? So, yung layout, iniba ko para kumasya. Si Miss Mickey Reyes daw, graduate ng Cebu University, is going to Manila to review for the CPA board examination. She is considering to stay in a dormitory that is just a stone's throw away from the review school during her 5-month stay in Manila. Wow! So si Miss Mickey Reyes pupunta daw ng Manila para mag-review sa Sipale. O, kinukonsider niya na magstay na lang siya sa dormitory for 5 months. Pero yung auntie niya, nag-offer sa kanya ng room, which is about 3 kilometers away from the school. Sinabi niya sa auntie niya, she would first conduct differential analysis. Wow naman. Grabe naman to. Galing. Before making her decision on where to stay. She listed the following cost and cost estimates. So, ayan. So, ito, yung differential analysis niya. Wow! No? Kapag nagstay daw siya kay aunt house niya, yung plane ticket niya, 8K. Pero pag nagpunta siya sa dorm, 8K pa rin. Yung tuition fee niya, whether kay aunt pa man siya or sa dormitory, ganun pa rin. No? And may naka-1 dyan, di ba? Being an honor graduate, Mickey has to pay the miscellaneous fee of only 1,000 peso for the whole review term. Wow! Pero yung board and lodging fee niya, syempre, pag tumira siya kay auntie niya, wala siyang babayarang renta, di ba? Parang gano'n. No? Pero pag dormitory, 25K. Syempre, makikishare siya sa food and household expenses dun sa auntie niya, 10K, pero wala sa dormitory. And yung transpo niya, kasi nga 3 kilometers away yung bahay ng auntie niya, kaya mapapagastos siya ng 1,700. Pero pag nakatira lang siya dun sa dorm, that's stone's throw away, sabi dito sa problem, wala siyang gagastusing transpo. Pero yung snacks, syempre, habang nasa school siya, whether kay auntie pa man siya or sa dormitory, may magagastos siya. Tapos yung libro niya nung college, dadalhin niya daw dun sa review sa Manila, ay ganun pa rin yun. Tapos bibili din daw siya ng bago niyang books to be purchased, di ba? 2K. 2K pa rin. Tapos, dadalhin niya din yung damit niya papuntang Manila. O whether magstay man siya kay auntie niya or sa dormitory, ganun pa rin naman. May damit pa rin naman siya. No? Meron ding personal supplies while in Manila. No? Her aunt will shoulder some of her personal supplies if she stays in her aunt's house. Kaya naman pala. Kaya 400 lang kasi iso-shoulder na nung auntie niya yung ilang personal supplies niya. Pero pag dormitory, gagastos pa siya. Other expenses, gimmicks, contingencies, ganun, 3K pag nakatira siya sa auntie niya, 5K pag nasa dormitory siya. Okay? So, I hope na i-imagine nyo yung relevant cost, no? Ito kasi yung pinupunto ng exercise na ito. No? Mickey is currently working as an accounting clerk dun sa Cebu-based firm, earning 8,000 per month. She could have stayed in Cebu and continue working,
but she wants to review in Manila and fulfill her dream of becoming a CPA. She informed her boss of her decision to review in Manila. She filed a 5-month study leave without pay which her boss approved. If the alternatives are whether to stay in her aunt's house or in a dormitory, the relevant costs are, so what is the opportunity cost of reviewing in Manila? And what are yung mga past costs, sunk costs, and historical costs? Alright? So, simulan natin sa number 1. Anong tanong? Ano daw yung relevant cost kapag nagstay siya kay auntie niya or sa dormitory? So, pakita ko lang to. Anong ulit sabi natin pag relevant cost? Ito lang naman yun. Kailangan alalahanin na kapag relevant yan, dapat future and different. Diba? Dapat future and different. So, yan lang naman yung sinasabi nito eh. Different dapat sila. I don't know kung tama yung spelling ko ng different, no? Pero kalimutan nyo na. Different. Parang ganyan. Sorry. So, yan lang naman yung sinasabi ng relevant eh. Dapat future yan and different. Kapag future lang at hindi different, hindi yun relevant. Dapat dalawa yan, magka-partner lagi. Future at different. Tignan natin. Yung plane ticket mo, future yan. Siyempre, pupunta siya ng Manila eh. Different ba? Hindi. Parehas eh, 8K eh. Tuition fee, oo, future yan eh. Different ba? Hindi. O board and lodging fee, oo, future yan. Siyempre, pupunta siya ng Manila, kailangan niya ng board and lodging fee. Different ba? Oo. Kaya relevant yan. Kay aunt house niya, wala. Pero pag dormitory yan, 25K. Share in food and household expenses, future yan. Different ba? Oo. Kaya kasama yan as relevant cost dun sa aunt's house niya. No? Transportation, future, yes. Siyempre, pupunta siya ng Manila. No? Different ba? Oo. 1.7 eh. Pero dito, wala. Okay? Relevant cost yun. Snacks, future yan. Yes. Different ba? Hindi. 4K parehas eh. 4K siya parehas. Books. Used in college to be used during review. Ito kasi ginamit niya to nung college eh. Ginamit niya yan eh. Pass na yan eh. Tapos na yan eh. Nabili niya na, nakupit niya na. Nabili niya na yung libro. Dadalhin niya na lang. So, past cost ito. No? Yung new review books to be purchased, yes, future niya siya, pero different ba? Hindi. Parehas lang din eh. 2K lang din eh. Clothes to be brought to Manila, yung clothes niya din. Nakumit niya na yan, nabili niya na yan, dadalhin niya na lang sa Manila. Past cost na yan. Pero yung personal supplies while in Manila, syempre, future cost yan. Syempre, kailangan mo ng supplies pag nasa Manila ka. Different ba? Oo. Kaya, relevant cost. 400, 2K kay dormitory. Other expenses for contingencies, gimmicks, future ba? Syempre, kailangan niya yan eh pag nasa Manila siya eh. Diba? Different ba? Oo. 3K yung isa, 5K yung isa eh. Oo. Hindi meron ka ng total relevant cost. I-total mo lang 15,100 kapag nakay auntie siya, dormitory mo 32,000. So ang answer natin dun sa number 1 is letter A. Okay, i-resend ko lang doon. Napadami ng sulat. So, dito naman, ang tinatanong sa number 2, ano daw yung opportunity cost of reviewing in Manila? Ano ulit yung sinasabi ng opportunity cost? Diba? Ang sinasabi po ng opportunity cost, yun yung benefit or gain nyo forgo by choosing one option over another. Kumikita na siya ng 8K per month sa Cebu. Ilang buwan siya mag-i-stay doon? Sa Manila, 5 buwan. Di, nag-file siya ng leave, walang bayad. Walang bayad, oh. 8 times 5, that's 40K sana. 40K sana kapag hindi siya nagpunta ng Manila and nag-continue lang siya na mag-work as accounting clerk sa Cebu. Makakita pa sana siya ng 40K for 5 months.
Pero hindi, pinili niyang mag-review sa Manila. Kaya yung 40K, yun yung benefit na finorgo niya. Kasi pinili niya yung isa. Wala na yung 40K. Opportunity cost yung tawag to. She will be on a without pay study leave from her work. This amounts to 40,000. So, ang opportunity cost natin, 40K, that's letter A dun sa number 2 natin kanina. Sayang. Without pay kasi. Ang sakit naman nun. Wala, kailangan mo talagang magdesisyon. Yun naman talaga sa relevant costing. Meron ka talagang yes or no lang naman yan eh. May maiiwan talaga, may consequences lahat ng decision mo. It's up to you. Iwi-weigh mo na lang kung sino yung beneficial. Yan yung sinasabi ng opportunity cost. And number 3, diba? Included in Mickey's list are some costs which are considered irrelevant because they have already been incurred in the past. These costs are called past costs, sunk costs, or historical costs. And amount to, ito nabanggit na natin kanina, yung books, di ba, na ginamit niya nung college, wala, pass na yan eh. Nakumit niya na, nagastos niya na. Magkano yun? 10K. Tapos yung damit niya, syempre may damit siya, dadalhin niya na lang sa Manila. Pass cost na yun, nakumit niya na yun. So ang total pass cost mo is 16,000. Ang sagot din dun sa number 3 is letter A kanina. 16K din yun. Okay? So, ano ba yung mga relevant costing topics? Outline ko lang sa inyo. So, ang pinag-uusapan kasi natin dito is short-term, non-routine cases. Diba? Pag sinabi po nating short-term, non-routine cases, minsan lang dumating. Tapos, short-term. Kapag long-term decision yan, kapag mga long-term decision yan, dyan papasok yung capital budgeting. Dyan papasok yung capital budgeting natin. Pero pag short-term, non-routine cases, ibig sabihin, madalang lang mangyari at short-term pa, relevant costing yun. I-accept mo ba or i-reject mo yung special order? I-make mo ba or ibabay mo na lang yung part? Ano pa? Isa-sell mo ba or ipaprocess further mo? Continue operating or close a business segment? Utilization of scarce resources and continue or shut down operation. So, for our first part, nasa EN-BOY tayo. Sa second part natin, nandito na ito. Huwag kayo mag-alala. I-layout ko naman sa inyo yung foundation, kaya hindi kayo mahihirapan. Dahan-dahan lang. So, simulan natin sa special order. Ano bang description nito? Should a discounted price be accepted when there is idle capacity? Diba, nabanggit ko kanina sa inyo yung pizza. Paano kung may nag-order sa'yo, bultuan, ang dami-daming pizza, 1,000. I-accept mo ba yung order kapag may idle capacity? So remember, dito din sa special order, kamag-anak to ni transfer pricing. Diba? Familiar sa inyo yung idle capacity, diba? Ano yung minimum, maximum transfer price? Parang ganun dito. Kaya, yung transfer pricing, introduction na yun sa relevant costing. Kaya kung magets mo yung transfer pricing, goods ka dito sa relevant costing. Alam mo kung ano yung direction. Okay? So, ano yung decision guideline dito? If regular sales are not affected, sir, anong ibig sabihin nun? Kapag po yung regular sales are not affected, ibig sabihin, may idle capacity ka. Meron kang excess capacity. Idle or excess capacity. Kasi yung regular sales hindi maapektuhan eh. Ibig sabihin, hindi mababawasan. Hindi masasacrifice yung regular sales. Tuloy-tuloy lang yung operation mo. Accept order when the revenue from the order exceeds incremental cost. Kapag yung incremental revenue from that special order is greater than incremental cost, accept mo yan. Okay? Tapos, fixed production costs are usually irrelevant. They remain the same no matter what the company does. For example, yung rent. Rent dun sa warehouse.
O kahit naman i-accept mo yung order or hindi, may rent ka pa rin eh. Kaya irrelevant sila. No? Fixed production costs. No? So, yun yung kailangan mo maalala dito sa special order. Okay? So, tignan natin dito or ano yung mga kailangan mong tandaan pag magsosolve ka ng mga problems ng relevant costing. Sunk cost irrelevant ng mga yan. No? Fixed cost usually irrelevant unless they can be avoided. Ano pong ibig sabihin nun, sir? Kapag avoidable fixed cost, relevant na yun. For example, clinose mo nga yung isang facility, edi may masisave kang rent. Avoidable cost. Relevant cost. No? Pero generally, ang mga fixed cost, irrelevant. Unless may sinabi sa problem that it can be avoided. Sumunod ka doon. No? Not all variable costs are relevant. No? Ang typical naman na ginagawa sa variable cost, relevant sila. Pero hindi lahat ng variable cost relevant. Only those that change with the decision matter. No, mamaya mapapakita naman natin sa mga problems natin. Pero syempre, ang usual rule, fixed cost, irrelevant. Ang variable cost, usually relevant. Pero wag mong lahatin. Dapat makinig ka pa rin dun sa problem. Yun na yung sinasabi nito. Okay? So, tignan natin dito sa second problem natin. Si Ramon Corporation daw, manufacturer of light bulbs, budgeted sales of 500,000 units of light bulbs at 100 pesos per unit for the year 208. Variable manufacturing costs were budgeted at 40 pesos per unit and fixed manufacturing costs at 25 pesos per unit. May special order daw na dumating to buy 50,000 units. Magkano? 58 pesos. Si Ramon daw, meron siyang sufficient plant capacity to produce yung additional units of light bulbs na magkano? Or ilan? 50,000 units. So, mayroon siyang excess or idle capacity. However, merong overtime work na kailangan gawin at an additional cost of 8 pesos per unit. No selling expenses would be incurred for this special order. No? Should Ramon Corporation accept the special order assuming that it would not affect regular sales? Or meron tayong excess capacity? No? And question number 2, assume that the available excess capacity for the special order is only 30,000 units, 50,000 yung hinihingi. Should Ramon accept the order? Okay? No, so, sagutan natin sa number 1. No, so, hinighlight ko na lang kung ano yung mga relevant na given dun sa problem natin. Assuming that it would not affect regular sales. Ano pong ibig sabihin nun, sir? Meron tayong idle or excess capacity. Meron tayong idle or excess capacity. I-accept niya ba or hindi yung special order? Anong decision guideline natin dito? Diba? I-compare mo yung incremental revenue dun sa incremental cost. Anong incremental revenue natin dun sa special order? Yung 58 pesos na selling price. Ano yung incremental cost? Yun yung mga relevant cost. Siyempre, manufacture ka ng light bulbs. So, meron kang variable manufacturing cost na 40 pesos. Magmamanufacture ka ng light bulbs eh. Pero, yung fixed manufacturing cost mo, hindi na yun relevant. Kasi either mag-manufacture ka man ng additional 50,000 units or hindi, may fixed cost ka na eh. Fixed na yun. So, yung 25, walang relevant dyan. Pero, relevant yung overtime work. Kasi nga, in-accept mo yung order, kailangan mo mag-overtime at an additional cost of 8 pesos per unit. But this time, sir, bakit wala tayong selling expense? No? Ang sinasabi nitong selling expense, diba? Ang ibig sabihin ng no selling expenses would be incurred for this special order. No? Suppose a company normally incurs 50,000 in selling expenses monthly. Diba? Nag-special order that requires no additional selling effort. Kahit in-accept mo yung special order, selling expense pa rin is 50,000. Kasi nga, sinabi dun sa problem, walang selling expense na mai-incurred yung special order na to.
Kaya yung 50K na maintaining selling expense ni Ramon Corporation, ganun pa rin. Yun pa rin, hindi nadagdagan, hindi nabawasan. Since hindi yan nagbago, they are irrelevant to the decision. O, yun na yung sinasabi ng sentence na to. Okay? Okay? So, yun na. E di meron ka ng contribution margin, bawas mo na lahat ng variable or relevant cost. For 58 minus 48, that's 10. Ilan ba yung binibili na special order? 50,000. So, meron kang incremental operating income if order is accepted by 500,000. 10 pesos na contribution margin times 50,000 units. Kaya, the order or the special order should be accepted because operating income would increase by 500,000. So, ang answer is letter bold. Yung letter E dyan sa choices, ang sinabi niya, it would increase to 500K. Pag sinabi po kasing 2, yun na yung ending balance ng operating income. Hindi po 500K yung ending balance ng operating income. Madadagdagan lang. Kasi nga, meron kang additional order. Pero syempre, meron kang operating income from your normal sales or yung normal operation mo. Madadagdagan lang kung inaccept mo yung special order ng 500K. Kaya, buy or madadagdagan pa. No? Pag 2, yun na yung ending balance. Hindi naman. Okay? No? So what if, ang tanong dun sa number 2 natin, what if wala kang excess capacity or kulang? Ang excess capacity lang ni Ramon is 30,000 units. Pero ang ino-order sa kanya, 50,000. Kaya ang gagawin ni Ramon, i-reduce niya yung regular sales niya. 50K nga yung hinihingi 30K lang yung available. Kaya ang gagawin ni Ramon, yung 20K na kulang, kukunin niya sa regular customers niya. E di mababawasan yung regular customers niya. Kasi yung 20,000 units, ipandadagdag niya just to cater yung special order na 50,000 mababawasan yung regular sales niya. Ang tanong, should the corporation accept the order? O ganun ulit. Compare natin yung incremental revenue sa incremental cost. Diba? Ano yung revenue from special order mo? 58. Ba 50,000 units yung hinihingi, magkano? At 58 pesos each, that's 2.9 million. Ibawas mo yung relevant cost, yung variable manufacturing cost and overtime, ganun pa rin, relevant cost pa rin yan. Siyempre, gagawa ka ng light bulbs, may manufacturing cost ka, may overtime ka. Tapos, wala kang selling. Ha? Tandaan. That's 2.4 million. 50,000 units times 48. No? Tapos, may additional dyan na relevant cost na opportunity cost. Galing saan? Sa loss contribution margin from regular customers. Anong kwento niyan? Diba? Bakit? Kasi yung regular customers mo mababawasan na magkano? 20K. Imbis na makabenta ka ng 100, bawas mo pa yung variable manufacturing cost mo, ang benta mo sa kanila 100 na selling price, bawas mo yung 40 pesos na variable cost, ito yung selling price, so ang contribution margin mo dyan, 60 pesos. Diba? Pero, yung 20,000 na yun, makaka-earn ka sana ng 20K dyan, remember, yung 20K, yung 20,000 units, may incur kang variable cost pa rin dyan, ha? Remember, ang variable cost, direct yan sa sales. No, kung anong nangyayari sa sales, nangyayari sa variable cost. Kaya much better tumingin ka na lang sa CN. No, yun naman kasi yung difference nilang dalawa. No, so 60 pesos yung contribution margin mo, 20,000 units. Pero kasi mawawala yan eh. I-reduce mo yung regular sales mo from your regular customers just to cater yung 50K. Eh di lost contribution margin. You lost the profit you could have earned from your normal sales because capacity or resources were diverted. Napunta sa iba. No? Opportunity cost. No? Opportunity cost yun na, hindi yung hindi si X mo, no?
Grabe naman. Napunta sa iba. Grabe naman, sir. Diba? Opportunity cost ba yon yung ex mo, guys? Sino yan? Sino yan? Ha? Wag, wag. Wag mong gawing opportunity cost yung ex mo. Dapat past cost na yun, sunk cost na yun, di ba? Irrelevant na dapat yan. No? Kung meron mang relevant cost na opportunity cost, yun yung kita, yun yung earnings sa negosyo. Pero yung jowa-jowa, hindi yun opportunity cost. Joke lang. Grabe naman, sir. No, so, tuloy natin. Magkano yung mawawala? Di ba, 20,000 units at contribution margin na 60 pesos. Diba? So, 1.2M yung mawawala. Oh. So, ang total relevant cost mo is 3.6 million. Pero, ang revenue mo sa special order na yun, 2.9 million. I-accept mo ba or hindi? Hindi, kasi magdi-decrease yung operating income mo eh. If yung order is accepted by 700,000 pesos. Ang revenue mo ang liit. Ang cost mo ang laki. Oh. So, the special order should not be accepted because operating income would decrease by 700,000. No? Yun na yung sinasabi dito. Okay? Ganda ba? Maganda ba? Magandang intindihin. No? So, jump tayo sa another topic. That's outsourcing, make or buy. Pag sinabi po nating outsourcing, syempre, for example, yung isang branch ng gumagawa ng pintura. Gumagawa siya ng pintura. Now, yung pintura niya, pwede niyang, may nag-offer sa kanya na supplier. Sabi niya, uy, bentahan na lang kita ng pintura. Siyempre, buy yun. Eh total, si pintura company, gumagawa siya ng pintura. Either pwede niyang gawin na lang sa in-house, di ba? Gawin niya na lang sa warehouse niya. Pero, may choice siya. Pwedeng bilhin niya yung, patulan niya yung supplier na nagsasabing bentahan kita ng pintura or gawin mo na lang. Yun lang yung sinasabi ng make or buy. Gagawin mo ba or ipapagawa mo sa iba? Yun lang. Yun lang yung sinasabi nitong make or buy. Di ba? Kung kaya nila, ipagawa mo sa kanila. Di ba? Joke lang. Kung kaya nila, kaya mo rin. Yun ang make or buy. So, anong description nitong make or buy? Should a part be manufactured or brought from a supplier? O, yun lang. Ma-manufacture mo ba or ibebenta mo or bibili ka na lang from a supplier? Anong decision guideline mo dito? Siyempre, kunin mo yung lower cost. Kung sino yung mas mababa, yun ang magandang option. Fixed costs are usually irrelevant unless they can be avoided. General rule ha, general rule, yung typical rule, fixed cost talaga is irrelevant unless sinabi dun sa problem na avoidable yan. No, so, makinig tayo sa problem later on. Often, opportunity costs are present. Okay? Alam naman na natin yung opportunity cost, di ba? So, tignan natin dito sa problem 3 natin. Si Mount Banoy Company manufactures Part G for use in the production of its principal product. The cost per unit for 10,000 units of Part G are as follows. Mayroong direct materials, direct labor, overhead, na variable and fixed. Pampanga Company nag-offer daw kay Mount Banoy ng 10,000 units of Part G for 30 pesos per unit. If Mount Banoy accepts Pampanga's offer, the release facilities could be used to save 45,000 in relevant costs in the manufacture of Part H. However, 5 pesos per unit of the fixed overhead applied to Part G would continue. Okay, ang daming ganap, ang daming bago. No? What alternative is more desirable and by what amount? So, relax lang. Isa-isahin naman na natin to. Alam ko, medyo madami lang na term ngayon. So, naka-highlight yung kailangan yung maintindihan. Diba? Si Mount Banoy, gumagawa daw ng Part G. Tapos, may nag-offer sa kanya na outside supplier. Magkano? 30 pesos per unit. Remember, make. Diba? Ito, si buy. Itong
mga cost na yan yung mga make. Ginagawa niya sa ganyang presyo. O may nag-offer sa kanya, bumili ka na lang sa akin instead of making that product. Magkano? 30 pesos. Pag bumili ka sa akin, pag inaccept mo yung product ko, makakapag-save ka pa ng 45,000 kasi hindi mo na gagamitin yung facility mo and makakagawa ka pa ng bagong product. Diba? Tapos, yung 5 pesos per unit na fixed overhead mo, magkukontinue. Ibig sabihin nito, yung 5 pesos per unit, unavoidable. Anong may iwan? Kasi kung 5 pesos, unavoidable, 8 pesos yan. E di may 3 pesos na variable overhead na avoidable. Diba? Yun yung term, would continue. No? Tuloy-tuloy pa rin yung 5 pesos per unit na fixed overhead. Unavoidable yun. Hindi mo maiiwasan, magtutuloy-tuloy pa rin eh. Pero anong mangyayari dun sa tira na 3 pesos? May iwan na, mawawala na. Avoidable yun. No? So hindi sa lahat ng pagkakataon, fixed overhead is irrelevant. No? Depende yan sa sasabihin ng problem. Okay? So i-compare mo dito yung cost to make sa cost to buy. Tapos whichever is lower, yun ang best option. Kung imi-make mo yan, si Part G, syempre mag-incur ka ng direct materials. May labor din yan. May variable overhead din yan. Diba? Yung fixed overhead mo, whether i-manufacture mo pa man yung Part G or hindi, nagra-run yun eh. Diba? Nagra-run siya. Pero, ang kailangan mo lang ang kailangan mo lang i-consider dito is yung avoidable na fixed cost. Magkano ba yung maa-avoid mo kapag bumili ka na lang? Maa-avoid mong fixed cost is 3 pesos kapag bumili ka na lang sa labas. So, relevant yun. No? So, sabi ko nga, irrelevant ang fixed cost unless they can be avoided. So, ang total per unit mo na cost to make, 27 pesos. Ilan ang number of units na pinoproduce mo? 10,000. Ilan ang relevant cost to make mo? 270,000. Cost to buy. Pag bibilhin mo yan, 30 pesos per unit, yun ang purchase cost. Less savings from release facilities. Bakit? Kasi may savings kang 45,000 kapag inaccept mo yung offer eh. Di kumbaga, may makakatipid ka. Di ba? May marirelease kasing facilities dun sa paggawa mo nung Part G na to. Magkano yan? 45,000. Savings from release facilities of 45,000. No? Ilan yung relevant cost to buy mo? 255,000 na lang. Ano ang lower? 255. No? Ilan ang advantage kapag binili mo na lang sa labas? 15,000. Kaya ang best option mo is to buy. Magkano ang advantage? 15,000 kapag bibili ka sa labas. Alright, so ang sagot dun sa problem is letter C. No? So tignan naman natin dito sa another problem natin. Let's make it more comprehensive and interesting. No? Si Songer sewing machines uses 1 unit of a component part, the foot pedal. For each unit of its product, the cost to produce a unit of foot pedal is as follows. Ganun ulit. Same scenario. But this time, may kakaiba. Sinabi dito, yung materials handling. Bago, di ba? Yung materials handling cost is applied based on the cost of materials and purchase components. Naka-apply daw yan based dun sa cost of materials. Kasi syempre, pag ang ibig sabihin kasi ng materials handling, mayroon pa yung transportation dun sa warehouse. Kailangan mo pang i-secure yung materials. Kailangan mo pang gawing, syempre, baka kasi yung materials fragile. Diba? Kailangang ingatan, kailangang i-transport ng mabuti, kailangan ng mga handling cost, kumbaga. Yun. Yung materials handling mo daw applied based on the cost of materials. Kung ang cost ng materials is 500, ang materials handling mo is 50, you can say that 50 out of 500, that is 10%. So 10% of direct materials is materials handling. No? Okay, relevant yan mamaya.
Ano pa? Factory overhead is applied based on direct labor cost. 60% daw nung applied factory overhead, fixed. E di yung natira na 40% variable. Songer is considering to outsource the foot pedal. Bibili na lang daw siya ng foot pedal sa labas. A supplier, si Padjak Corporation, a manufacturer of foot pedals, nag-offer kay Songer ng supply nun for 2,200 pesos. Diba? Anong average requirement ni Songer for foot pedals is 500 units yung kailangan niya. Accordingly, Padjak can meet this requirement should Songer decide to outsource this component part. Okay? So, kaya daw makiter ni Padjak yung 500 units kung bibili si Songer. Okay? Anong tanong? Diba? Assume that should Songer outsource the foot pedal, yung facilities daw would just remain idle. Yung facilities na gagamitin dun sa pag-produce ng component part would just remain idle. Anong ibig sabihin nun? Wala kang panggagamitan. Wala kang savings dun sa warehouse. Yung facilities na yun, hindi mo mapapaupa, wala kang savings dun, o idle lang. O walang mangyayari. O anong alternative is more advantageous and by how much? Paano kung yung release facilities na yun, mapaparenta mo sa ibang company for 100,000? Anong alternative ang more advantageous? And how much is the net advantage? No? So, sir, ano ba tong outsource? Kapag po sinabing outsource, buy. Kapag sinabing insource, make. So, yun yung other term ha. Pag make, insource, sa loob na lang. Kapag outsource, sa labas, bumili ka, buy. Alright? No, so for solution number 1, diba? Naka-highlight dyan yung mga kailangan nyo lang tignan or yung mga importante. Diba? Diba? Ang dito naman, pagko-compare mo ulit yung cost to make sa cost to buy. No, unahin natin si cost to make or yung in-source. Siyempre, pag gagawa ka nung foot pedal, may direct materials yan, may materials handling, may direct labor, and variable factory overhead na 40% ng 1,900. Yung fix, yun na yun ha, whether mag-manufacture ka ng foot pedal, meron kang binabayarang rent, may depreciation ka. No, fix na yon. Kahit gumawa ka man ng foot pedal or hindi, may fixed overhead ka. No, so variable yan, yun lang yung relevant cost. No, yun ang total relevant unit cost to make mo is 2,260. Ano naman sir yung cost to buy or outsource? Siyempre, meron kang purchase cost per unit na 2,200. At meron kang handling cost. Ito yung kakaiba. Kasi syempre, yung inoffer kasi ni Padjak Corporation, yun lang yung presyo. Yun nga, kapag relevant kasi yan, kasi pag nagbumili ka ng materials, handling costs like unloading, storage, internal transport, ay directly tied to the purchase. Parang, meron kang purchase price, meron kang freight in, ganon, meron kang transportation, meron kang yung mga additional materials, additional cost, yun na yung sinasabi ng handling cost. O syempre, pag bibili ka ng materials, kailangan mo pang i-transport yan papunta dun sa warehouse mo. O kailangan mo pa ng mga other handling costs, internal transport na tinatawag. O magkanong percentage yun? Nabanggit ko kanina na 10%, di ba? 50 out of 500, that is 10%. And sabi dito, yung materials handling cost is applied based on the cost of materials and purchase components. Kaya kapag nag-purchase ka, meron ding handling cost. Okay? Yun lang yung sinasabi nito. Kaya ang total purchase price mo is 2,420. No? So anong net advantage nun? No? Ang total purchase cost mo kapag binili mo sa labas 2,420. Pero pag ginawa mo na lang sa loob 2,260 lang. Di much better i-source mo na lang, i-make mo na lang. Makakapag save ka pa ng 160. Paano kung yung total amount, ilan ba yung kailangan mong units? 500 times
yung savings mo na 160 pesos, that's net advantage of 80,000 pesos. So, much better, in-source mo na lang. No? Kaya ang sagot dun sa number 1 natin, letter boy. Okay? Now, what if yung facilities na yun could be rented to another company for 100,000? Meron kang savings dyan. Diba? O ganun ulit, meron kang cost to buy. Ilan ba yung cost to buy natin? Diba? 2,200 plus yung 10%. 10% nitong 2,200 na 220. Kaya 2,420 yung relevant cost to buy natin. 500 units, mabibili mo ng 2,420 isa. That's 1.21 million. Diba? Ano naman sir? Mababawasan yan nung rental income kasi may savings ka eh. Mapapa-rent mo daw yung warehouse mo ng 100,000 pesos. Savings yun kapag binili mo na lang. Kasi marirelease yung facilities mo eh. Kapag bumili ka nung foot pedal, di syempre hindi mo na gagawin sa loob. Sakto yung warehouse mo, yung facilities mo, mapaparenta mo sa labas. Kaya savings mo yun. Mababawasan yung cost mo kapag bumili ka sa labas. No, yun na yung gustong sabihin dito. So, ang net cost to buy mo, 1,110,000. I-compare mo ulit dun sa relevant cost to make. Diba? Ilan yung cost to make mo kanina? 2,260 per unit. Diba? Multiply by 500 units, that's 1,130,000. O di mas mura na kapag bumili ka sa labas. Tapos mapaparenta mo pa yung release facilities mo. Na magkano? 20,000 pesos yung net advantage mo kapag in-outsource mo yan. No? Kaya ang sagot ng letter C, outsource advantage mo ng 20,000 pesos. Grabe. Grabe, no? Ganun kalalim ang relevant costing. Kaya nga sinabi ko sa inyo, hinati ko to sa 2 parts para hindi kayo mabigla. No? Dahan-dahanin mo. Hindi pwedeng biglaan na gusto mo, alam mo kaagad. No? Hindi po ganun ang accounting. No? It doesn't happen overnight. Hindi agad isang gabi makukuha mo to. Pero ang mahalaga, maganda yung foundation mo. Naintindihan mo yung basic concept. Diba? So, tuloy naman natin. What if? Theory questions naman. Diba? Which of the following statements about relevant or differential cost analysis is correct? So, pakita ko na yung sagot, no? Answer po natin is letter C. Isa-isahin natin. Diba? Yung, sabi kasi sa option A, all variable costs are relevant. Huwag mong lahatin. Paano kung yung variable cost na yun, hindi siya nag-change between alternatives? Di irrelevant na. Yung letter boy, lahat daw. Diba? Lahat daw ng fixed cost, irrelevant. Paano kung avoidable fixed cost yan? Huwag mong lahatin. Diba? Yun lang yung sinasabi nito. Huwag mong lahatin. Yung letter dog, all future costs daw are relevant. No. Paano kung hindi sila different between alternatives? Diba dapat to be relevant cost, future and different. Dapat future at different among alternatives yan. Hindi pwedeng isa lang. No? So, ang best answer dyan, letter C. Diba? Kino-consider yung variable and fixed cost as they change with each decision alternative. Siyempre, tinitignan mabuti. No? Ine-examine yan, kino-consider as they change with each decision alternative. Alright? So, number 2, production of a special order will increase the company's profit if yung incremental revenue from the special order is greater than the letter C. No? Again, kino-compare natin yung incremental revenue doon sa incremental cost. Na ang component ng incremental cost na yan, relevant cost and any opportunity cost. No? Na yung letter C, na punto niya yung sinasabi ko. Okay? Ganun lang naman
mag-compare. I-compare mo yung incremental revenue sa incremental cost. Kapag mas mataas yung incremental revenue, sige, accept mo yung special order na yan. No? Kapag hindi naman, reject. No? And for our last theory question, which of the following qualitative factors favors the buy choice in a make or buy decision? Qualitative. Mag-favor daw nung buy decision. Okay? So, anong sagot? Letter do. So, isa-isahin natin. Sir, bakit mali po yung A and boy? No? Explanation dito, kung bakit dog, is that maintaining a long-run relationship with a supplier is important in a make or buy decision. This may assure the company of being able to obtain needed parts and materials even in times of scarcity. Correct. Siyempre, kailangan mo ng relationship dun sa mga suppliers na yun. In times of scarcity, kulang ka ng materialis, matatawagan mo sila. Kasi mayroon kayong long-term relationship na and yung supplier na yun, reliable na talaga. Maaasahan na talaga sa mga oras ng sakuna. Oh. Mas papabor yung buy decision. And remember, yung A and boy, if quality control is critical, mas gusto mo na lang na make. Kasi baka yung quality hindi mo masubaybayan kung paano nila ginagawa yung product. Kasi pag buy decision yan, hindi mo makikita kung paano ginagawa, ano yung process, di ba? Hindi mo alam kung safe ba. Pero pag ikaw yung gagawa, makikita mo yung quality. And at the same time, critical pa sa'yo yung quality. No? And kung meron ka namang available idle capacity, gawin mo na lang. If there is available idle capacity, ikaw na lang yung mag-manufacture. No? Pero syempre, i-consider mo pa rin kung ano yung relevant cost to make doon sa relevant cost to buy. Okay? Ang hinahanap kasi sa atin, qualitative factors. Yung letter C, quantitative yan. Kapag ipag-compare mo yung cost to buy sa cost to make, quantitative yun. Monetary yun. Ang hinahanap sa atin, non-monetary, qualitative. Yung relationship na to, hindi yan nasusukat ng pera. No? Non-monetary terms yan. Alright? So, letter dog is the answer. Huh? Alright? So, balik natin yung outline natin for relevant costing. Diba? Nabanggit ko nga, ito yung sa part 1, ito yung sa part 2. No, okay ka na, I swear. Diba? Makuha mo lang yung basic concept. Pagdating mo dun sa iba, no, kayang-kaya mo na yan. Pero syempre, kailangan pa nating i-enhance at dagdagan. No? So doon nagtatapos ang part 1 ng ating relevant costing lecture and I hope marami kayong natutunan. No? Muli naglalambing, this is Sir Bon na pa-subscribe naman. No? So thank you so much sa panonood and God bless sa inyo. No? Kayang-kaya nyo yan, future CPA. Bye-bye!